Kung madalas kang sumakay ng bus papuntang probinsya o kahit dito lang sa loob ng Metro Manila, alam nating lahat na ang bus ay hindi lang basta sasakyan. Sila ay selyo ng mga alaala natin. Ang amoy ng aircon, ang siksikan sa terminal tuwing mahal na araw o kaya naman tuwing Kapaskuhan at ang sikat na hinto-bili ng mani at chicharon sa bintana. Pero alam nyo ba na marami sa mga higanting kumpanya ng bus na naghari sa ating lansangan noon ay tuluyan ng pumarada sa garahe ng kasaysayan. Mga pangalang dati ay sapat na para malaman mong makararating ka sa pamilya mo ng payapa at ligtas. Ngunit ngayon, sila ay bahagi na lamang ng ating hindi malilimutang alaala. Kaya sa bidyong ito mga katanong, hihinto muna tayo sa ating destinasyon para balikan ang ilan sa mga kilala at malalaking kumpanya ng bus sa Pilipinas na sarado at wala na ngayon. Kapit ng mabuti, hihingi lang ako ng pamasahe at sisimulan na natin ang biyahe. Simulan natin sa itinuturing na King of the North, ang Pantrangco o Pantrangco North Express Incorporated. Kung ikaw ay taga Pangasinan, Cagayan Valley o Ilocos noong 70s hanggang early 90s, siguradong nakasakay ka na rito. Ang terminal nila sa Quezon Avenue na ngayon ay Fisher Mall ay parang isang maliit na lungsod sa dami ng tao. Nagsimula ang Pantrangco bago pa man ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sila ang unang nagdala ng maasahang transportasyon sa hilagang bahagi ng bansa. Sikat sila sa pagiging on time at pagkakaroon ng matitibay na bus. Pero bakit nga ba sila nagsara? Noong early 90s, tinamaan ng kumpanya ng matinding labor dispute o welga ng mga manggagawa, kasabay ng mga problema sa pananalapi at pamamahala. Dahil dito, unti-unting nalumpo ang kanilang operasyon hanggang sa tuluyan silang magsara noong 1993. Sayang, dahil hanggang ngayon, marami pa ring mga taga-North ang nakakamiss sa sikat na pulang bus na ito. Ang California Bus Line Incorporated o CBLI ay isa sa mga tanyag at malalaking kumpanya ng bus sa Pilipinas na pumapasada noong huling bahagi ng 70s hanggang early 90s. Bagamat hindi ito umabot ng 100 taon tulad ng ibang transport line, iniwan nito ang tatak bilang isa sa mga modernong bus liner na nag-uugnay sa Kamaynilaan at Bulacan. Gaya ng maraming kwento ng mga nagsarang bus company, ang pagbagsak ng California Bus Line ay hindi nangyari sa isang gabi lang. Ito ay nagmula sa mga legal at pinansyal na gusot na umabot pa sa Korte Suprema. Dahil patuloy ang naging problema sa pananalapi, ginamit ng Delta Motors ang karapatan nito sa pansamantalang pamahalaan ng operasyon ng California Bus Line noong 1981 upang mabawi ang mga utang nito. Noong kalagitnaan ng dekada 80, ang mga ari-arian at mga bus ng CBLI ay naging paksa ng sunod-sunod na kaso matapos i-endorso ng Delta Motors ang mga promissory notes ng kumpanya sa State Investment House Incorporated. Umantong ito sa paghila at pagsamsam ng marami sa kanilang mga bus upang maibenta sa subasta o foreclosure. Dahil nabawasan ang kanilang mga bumabiyahing unit dulot ng mga legal na hatakan ng bus at matinding kompetisyon sa mga rutang Bulacan, unti-unting nanghina ang operasyon ng kumpanya. Noong 1993, naharap din sila sa kasong ejectment mula sa Manila International Airport Authority dahil sa mga isyu sa upa sa kanilang terminal area sa Paliparan. Ang sunod-sunod na dagok na ito sa pananalapi at kakulangan sa mga ari-arian ang tuluyang nagbaon sa California Bus Line. Dahilan upang tuluyan silang gumarahe at mawala sa mga lansangan bago matapos ang dekada 90. Sa kasalukuyan, ang pangalang California Bus Line ay nananatili na lamang sa mga lumang dokumento ng batas, mga textbook ng civil law at isang alaala ng mga commuter na sumasakay rito papasok ng airport o pauwi ng Bulacan. Kung may hari sa Hilaga, may alamat naman sa Timog.
Ito ang BLTB Company. Ibig sabihin ay Batangas, Laguna, Tayabas Bus Company. Sa loob ng mahigit 80 taon, sila ang nag-ugnay sa Kamaynilaan at sa Timog Katagalugan hanggang Bicol Region. Noon, kapag nakita mo ang pulang bus na may tatak na BLTB sa EDSA Pasay Terminal nila, alam mong bakasyon na. Nagsimula sila noong 1918 bilang BT Company. Pero katulad ng Pantrangko, hindi rin sila nakaligtas sa hagupit ng tadhana. Noong huling bahagi ng 90s hanggang early 2000, nagkaroon ng matinding sigalot sa pagitan ng mga pamilyang nagmamay-ari nito, ang Potenciano at Bitanga clans. Dagdag pa rito ang sunod-sunod na welga ng Union dahil sa hindi pagkakasunduan sa sahod. Noong 2004, tuluyang nag-file ng bankruptcy ang BLTB Company. Pero alam nyo ba, ang mga ruta at terminal nila ay binili ng Del Monte Motor Works noong 2009 at binuhay muli sa ilalim ng pangalang DLTB Company. Ginamit ang halos parehong kulay at font para sa nostalgia, kaya kahit wala na ang orihinal, buhay pa rin ang espiritu nito sa kalsada. Sino sa inyo ang nakaabot sa sikat na love bus? Ito ang paborito ng mga sosyal noong 1970s at 1980s. Inilunsad ito ng gobyerno sa ilalim ng Metro Manila Transit Corporation noong 1976 para hikayatin ang mga may-ari ng kotse na mag-commute na lang para makatipid sa gasolina. Kung iisipin, nakatutuwa ang disenyo ng bus na ito. Isang asul na bus na may nakatutuwang puso ang ididisenyo dito. Sila ang kauna-unahang pampublikong bus sa bansa na may aircon, malalambot na upuan at may background music pa. Bawal ang nakatayo rito. Kung ilan ang upuan, yun lang ang isasakay. Mula Escolta hanggang Makati, mabilis at komportable. Sikat na sikat ito noon, nagawan pa nga ito ng kanta ng sikat na composer na si Mike Pedero na pinamagatang Mahal Kong Love Bus. Kung love bus, mahal kong love bus. Bagamat may mga muling pagsubok na buhayin ito sa kasalukuyan, ang orihinal na 80s love bus ay nanatiling isa sa pinaka-iconic na bahagi ng ating transport history. At para sa ating huling bus company, ito ang pinakamalungkot. Nitong unang bahagi ng 2026, tuluyan nang namaalam ang Peltrangco. Kasamaang palad, magtatapos na sa Marso ang higit 100 taong operasyon ng kumpanya. Naitatag noong 1914 bilang Al-Amin Transportation Company o ALATCO sa Iriga, Camarines Sur, umabot ang Peltrangco sa kamanghamanghang 111 years ng serbisyo. Sila ang nagpasimula ng rutang Manila-Visayas-Mindanao sa pamamagitan ng roll-on o roll-off. Ayon sa balita ngayong 2026, ang naging mitya ng kanilang tuluyang pagsasara ay ang tinatawag na irreversible losses o matinding pagkalugi. Dagdag pa rito, ang mga mahahalagang prangkisa at ruta nila ay na-auction o naisubasta dahil sa mga kaso sa pagitan ng pamunuan at ng labor union ng kanilang mga empleyado. Isang napakalungkot na pagtatapos para sa kumpanya naging saksi sa kasaysayan ng bansa mula noong panahon ng Amerikano hanggang sa kasalukuyan.